Hiniling natin na ibaba ang presyo, hindi tayo pinakinggan. Suspindihin ang VAT, wala. Ano pang silbi natin? Manggagawa at sa mga panukalang batas ni Congressman Eli San Fernando. Palakpakan po natin si Kong Eli. Si Kong Eli po ay may suporta na ng mayorya ng mga miyembro ng Kongreso para i-abolish ang provincial wage rates. Laban! Laban! Manggagawa! Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Manggagawa! Laban! 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 Manggagawa! Pwede bang sumigaw ang lahat ng gustong tanggalin ang value-added tax at excise tax? Laban! Manggagawa! Kayo ba ang mga mayaklara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, na apihay makikita? Nasa naman po ang National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines. Nasaan po yung mga kasama natin mula sa UNI? Ayan, mukhang nagmamas up pa. Pag-initin sapagkat kailangan talaga natin ipaglaban ang karapatan at kalagayan ng mga manggagawa. Ibalik ang dignidad sa mga manggagawa. Palakpakan na mamag-ingay! Umiikot po ngayon ang mga kasama natin sa TODA. Sumasama sila sa usapin. Apektado kasama ng mga taga-Manibela na hirap din ang kita dahil sa presyo ng pagtaas ng langis. Mag-ingay mga kasama sa TODA! Okay. Sige Paul, habang umiikot ang mga kasama natin sa TODA. Mga kasama, sa hindi po inaasahang pagkakataon tayo po ay pinaunlakan ng isang congressman. Tinatawagan po natin si Congressman Leandro Leviste. At magandang umaga po sa mga kababayan mula sa unang distrito ng Batangas. Manggagawa at sa mga panukalang batas ni Congressman Eli San Fernando. Palakpakan po natin si Kong Eli. Si Kong Eli po ay may suporta na ng mayorya ng mga miyembro ng Kongreso para i-abolish ang provincial wage rates. Sa 19th Congress, Maghahandog daw po sila ng awitin ba? Ng awitin. Okay. Para sa araw ng mga manggagawa, palakpakan naman po natin ang mga empleyado ng Chinese General Hospital. Habang pumapanig sila, laban! Laban! Mga manggagawa! Ayun. Ngayong araw po, taga-Chinese po Kayo ba ang mga mayaklara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, na apihay makikinuluha? Mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo ba ang mga Cinderella na lalaki?
Nagsasawa na ba kayo sa pagdaliwa ng Mayo 1, taon-taon na lang, ay nandito tayo sa kalsada? Sana maranasan din natin ang Mayo 1 ay nagse-celebrate tayo ng masaya. Pero hindi. Laging laban ang hinatupag natin dahil sa hindi pagkilala ng gobyerno sa ating manggagawa. Hiniling natin na itaas ang sahod na 200 legislative wage hike. Anong nangyari? Binito ni BBM, tinabla ang manggagawa. Humiling tayo ng provincial rate. Ang daming congressman ang sumuporta. Anong ginawa ng gobyerno? Tinabla. Hiniling natin na ibaba ang presyo. Hindi tayo pinakinggan. Suspindihin ang VAT. Wala. Ano pang silbi natin? Inabaliwala tayo ng gobyernong ito. Ano kaya kung sila naman ang ating babaliwalain? Hindi tayo papasok ng 3 araw! Anong mangyayari sa ating ekonomiya? Titigil ang lahat. Tayo, hawak natin ang beat na sinasabi. Kung hindi tayo papasok ng mga ilang araw, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, Pangulong BBM, pansinin nyo ang manggagawang Pilipino. Kahapon, sa presscon, napakarami na naming binanggit, pinarating. Pero kaninang umaga, habang nanonood ako ng news, ang sabi ng Department of Labor, meron daw 16 na nagpetisyon para sa wage hike. Sana naman totohanin niya. Hindi yung nagpipingi-pingihan. Sinusuportahan ko rin yung sinasabi ni Congressman Libiste na mag-resign na si Ran Recto. Siya ang nagpapahirap sa atin. Ninakaw ang 82 billion na PhilHealth na para dapat yan sa mga manggagawa. Pero yung katiting na hinihingi natin na 200 pesos, ayaw ibigay. So, nagmumukha tayong walang pakinabang sa gobyerno to. Hindi tayo pinapahalagaan. Kaya, ang gagawin natin mamaya, pupunta tayo doon sa Monjola para ipanuwagan sa Malacanang. Baka eto na siguro ang huling laban natin para pakinggan. Wala na tayong ibang paraan kundi magkaisa at mangyayari na siguro yung welgang bayan. Yun lang ang tanging paraan para pansinin natin. 124 May 1 celebration na. Taon-taon na lang tayo nandito. Laban, manggagawa! Laban! Manggagawa! Laban! Maraming salamat po. Marami pong salamat, Pangulong Jess. Laban! Laban! Tinatawagan po natin ang representante ng mga maralita at manggagawa sa Kongreso na patuloy na nagsusulong ng usapin ng ordinaryong mamamayan. Isang organisador, leader kabataan at unionista, ang ating representante, Congressman Elijah San Fernando! Mga kasama, pwede bang ayusin natin ang ating hanay? Dahil ilang minuto na lang tayo ay magmamarcha sa Espanya patungo sa Menjola. Kaya tinatawagan po natin ang ating mga kasama doon sa likod na umabante na ho kayo. Sa ating mga kasama, pwede bang itaas natin ang ating mga panawagan? Laban! Laban! Manggagawa! Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Manggagawa! Laban! Laban! Manggagawa! Pwede bang lakasan pa natin mga kasama? Iparinig natin ang galit ng mga manggagawang mataas ang bill sa Meralco! Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Pwede bang sumigaw ang lahat ng gustong mabuwag ang
Mga kasama, mga boss, una, pinagpupugayan natin ang libo-libong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagsama-sama at nagtipon-tipon dito sa Welcome Rotonda at sa kahabaan ng Espanya. Palakpakan ho natin ang ating mga sarili. Dalawa ang mayor na panawagan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Itaas ang sahod, pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sa dalawang mayor at importanteng panawagan na ito ng mga manggagawa, walang tugon ang gobyerno at ang administrasyon ni Marcos. Naniniwala ba ang lahat na mahal na ang presyo ng mga bilihin? Mababa ba ang sahod natin? Sila na lang ho ang hindi naniniwala sa panawagan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Binanggit ho ng Department of Finance, hindi raw po pwedeng tanggalin ang value-added tax at excise tax dahil mawawalan daw ng kita ang ating gobyerno. Malinaw na niloloko tayo ng gobyernong ito dahil tanggalin o hindi ang VAT at excise tax, ninanakaw ang kabangbayan ng mga congressman, ng mga senador at ng mga politiko. Tama! Ayaw nilang pababain ang presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagsususpinde at pagtatanggal sa VAT at excise tax. Maging malinaw tayo mga kasama. Ayaw nila tanggalin yan upang patuloy na makapagkamal sa kabangbayan at paghati-hatian ng iilang mga politiko ang pawis ng mga manggagawa. Ang perang pinamumutmut sa forma ng ayuda ay pera ng mga manggagawa. Yan ay galing sa ating sakripisyo, yan ay galing sa ating pawis, yan ay galing sa ating paghihirap, at yan ay galing sa ating lakas. Pero kung makapamutmut ng ayuda, gusto pa nila tayong magpasalamat na para bang galing sa kanila ang perang pinamumutmut sa forma ng ayuda. Ikalawa mga kasama, ayaw nilang itaas ang sahod. Mismong Department of Labor and Employment ang nagsabi, wala daw rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa at buwagin ang provincial rate. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng DOLE? Hindi naniniwala ang mga manggagawa sa sinasabi ng DOLE. Ginagamit nila na argumento, hindi raw kakayanin ng mga negosyo at ng ekonomiya kapag itinaas ang sahod ng mga manggagawa. Pero pinatunayan ng mga datos at ng kasaysayan, nung walang gera at walang gulo sa gitnang silangan, nakinabang ba ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa sinasabing kaginhawaan? Hindi tayo nakinabang sa sinasabing kaginhawaan. Nakinabang ba tayo sa sinasabing paglago ng ekonomiya? Hindi tayo nakinabang sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Ngayong may gera, ngayong may gulo at may krisis, tayo na naman ang pinag-a-adjust. Higpitan daw natin ang ating mga sinturon. Matuto daw tayo na maghigpit ng ating sinturon at magtipid. Ang kakapal ng muka ng mga politiko, samantalang sila bilyong-bilyong piso ang kinukulimbat sa kabangbayan. Napakakapal ng muka na sabihin sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na tayo ay magtipid, na tayo ay maghigpit ng sinturon. Hindi naniniwala ang mga manggagawa dyan. Napakalinaw ng ating paninindigan. Sa gitna ng krisis, dapat pababain ang presyo ng bilihin. Sa gitna ng krisis, dapat itaas ang sahod ng mga manggagawa. Wala nang ibang solusyon kundi gawin yan. Pero ang ating gobyerno ay malinaw na tumitindig sa interes ng mga oligarko at malalaking negosyante. Yun ay sa kadahilanan na ang gobyerno mismo ay binubuo
at pinatatakbo ng mga oligarko at malalaking negosyante. Sino ba ang nagpapatakbo ng ating lipunan? Hindi ba mga manggagawa? Sino nagpapatakbo ng mga jeep at ng mga sasakyan? Hindi ba mga manggagawa? Sino ang nagpapatakbo ng mga kumpanya at ng mga pabrika? Hindi ba mga manggagawa? Sino ang nagpapakain sa ating lipunan? Hindi ba mga manggagawa at magsasaka? Kung gayon, tayo mga kasama, mga manggagawa, mga magsasaka, mga manggagawang bukid, ang siyang nagpapatakbo ng ating lipunan. Kailangan nating maintindihan bawat isa yan na ang ating interes ay interes ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Wakasan na natin mga kasama ang panahon kung kailan ang mga manggagawa ay bumubuntot lamang sa away ng mga politiko. Ang krisis na dinaranas ng bawat isa sa atin ay krisis na dinaranas ng lahat ng manggagawa. Hindi yan pumipili ng kulay ninyo sa politika. Hindi yan pumipili kung sino ang binoto nyong presidente. Hindi yan pumipili kung ano ang inyong pampulitikang paninindigan. Ang krisis na dinaranas natin, ang krisis na inaharap ng mga manggagawa ay pantay sa lahat ng ating mga kauri. Ibig sabihin mga kasama, kailangan nating maintindihan na kailangan nating magkaisa patay sa ating interes. Kailangan nating magkaisa para buwagin ang provincial rate. Kailangan nating magkaisa para tanggalin ang VAT at excise tax. Kailangan nating magkaisa para mga maralita ay tuluyang magkaroon ng mga tahanan. Kailangan nating magkaisa para ang mga kagustuhan at interes ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay tunay na mapakinggan, tunay na mangyari at tunay na maganap. Ang laban manggagawa, 10 ng mga organisasyon, federasyon at formasyon ng mga manggagawa ay tumitindig at naninindigan. Hindi tayo magpapagamit sa mga politiko, hindi tayo titindig sa interes ng mga nagnanais ng kapangyarihan sa taong 2028. Titindig tayo sa interes ng mga manggagawa, sa interes ng mga ordinaryong Pilipino na kagaya natin. Hindi tayo mag-aantay ng 2028 para ilaban lahat ng ating panawagan. Ngayon pa lang ay lalaban at titindig ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ngayon pa lang ay nagdedeklara na ang mga manggagawa. Hindi titigil at liliit ang ating mga pagkilos. Dadamihan natin ang ating mga pagkilos. Kung ayaw nilang makinig yung nandoon sa Malacanang, kung inaharangan ni Ralph Recto ang ating mga panawagan, pupuwersahin ng mga manggagawa ang gobyerno para tumindig sa karapatan ng mga manggagawa. Laban! Laban! Manggagawa! Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Laban! Manggagawa! Pag sinabi ko ho, yung mga panawagan natin, ang sagot natin, laban manggagawa. Okay ho ba yun? Bago tayo pumorma? Okay. Buwagin ang provincial rate. Laban manggagawa. Itaas ang sahod ng mga manggagawa. Laban! Manggagawa! Buwagin ang VAT at excise tax. Laban! Manggagawa! Buwagin ang oil deregulation law. Laban! Manggagawa! Bigyan ng makataong tahanan ang mga maralitang lungsod. Laban! Manggagawa! Ibigay ang panlipunang serbisyo sa mamamayan. Laban! Manggagawa! Itaas ang sahod ng mga manggagawa. Laban! Manggagawa! Ibigay ang lupa sa ating mga magsasaka. Laban! Manggagawa! Suportahan ang mga tsuper at driver. Laban! Manggagawa! Usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Laban! Manggagawa! Mga manggagawa, itaas natin ang ating mga bandila at panawagan. Tayo po ay hahanay na. Pupunuin natin ang Espanya. Tutungo at susugod tayo doon sa
sa Menjola. Mabuhay ang mga manggagawa! Laban! Mga marshal, patulong po dito para sa Mga marshal, dito po tayo. Priority po natin na mabigyan po